Diyos ko, kay Rosmar yan, hindi kay Diwata yan. Diyos ko, walang ganyan pera si Diwata para sa kanyang second business. Yon mga sangkay, alamin natin kung paano nagkaroon ng second brand si Diwata. Pero bago ang lahat, hingin ko muna ang permiso kay Blackbirdie para sa reaction dito sa video na to. Alam nyo mga sangkay, naniniwala naman ako dito sa mga pinagsasabi nito ni Blackbirdie. Kasi nga mga sangkay, una, hindi nakakayanin ni Diwata. Mag-isa, sobra na siyang busy. Doon pa lang sa Pasay. Pangalawa, yung 5 milyon na binigay ni Rosmar, imposible na walang kapalit yun. At yung mga iniisip-isip ng mga iba, yung mga pangalan na yan, di ba? Naku, kay Rosmar yan. Huwag kayong umarte-arte pa. Gusto, huwag mo kami nilangin. Di ba? Kaya nga meron yung pinirmahan, di ba, ng kontrata. Ang Paris Overload ay lalagyan daw nila ng ano ba tawag doon? Yung pampaganda. Gusto, isip-isip nga kayo. Walang ganyang sa 5 million na binigay si ni Rosmar. Hindi pa pwedeng walang kapalit. Baka ito na yon. Pinabang-abang ng lahat. Planado na yan. Ano ba kayo? Model lang si Diwata. Tama. Di ba ninyo napapansin? Kailan lang dinalaw ni Rosmar si Diwata at bigla-bigla na lang nag-announce ng second branch. So, ibig sabihin, planado na ang lahat bago pa man nagpunta si Rosmar. At saka may katotohanan din itong mga pinagsasabi ni Blackbirdie kasi nga kung natatandaan ninyo, nakailang beses kamuntik nang mapasara ang Diwata Paris Overload dahil sa kawalan ng business permit. Diyos ko, pinaiikot na naman kayo niyan. Pinaiikot na naman kayo. Huwag kayong magpaikot. Totoo yan, totoo yan. Kasi sinasabi, oh, dito tayo sa second brand, yung ganito, ganyan. Pero hindi nyo alam, sa likod lahat yan si Rosmar. Di ba ka tinatangkilik ng tao? At meron pinirma ng kontrata yan. Hindi pwedeng kay Diwata yan. Walang ganyan si Diwata hindi marunong mag-apply ng BIR yan. Oo, si Rosmar ay magaling sa business. At unang-una, napakalaking pwesto yan. Diba? Malaking pwesto yan. Alam na alam nila kung paano magkano ang rent niyan. Hindi kayang hindi kaya i-afford yan ni Diwata. Si Rosmar ang nasa likod niyan, ginagawa lang niyang model. Kasi si Rosmar, bihasa na yan sa pagdating sa negosyo. Lalo naman sa mga pag-aasikaso ng mga permits. Unlike kay Diwata na kailangan muna turuan para masanay. Tsaka kung yung mga idea na yan, sa bagong bukas na parisan, hindi maiisip ni Diwata yan dahil sobra na siyang busy. Tsaka sa laki ng pwesto na yan, hindi kakayanin ni Diwata ang renta. Dito nga sa pinapasokang kontrabaho, halos kalahati lang dyan ang laki ng pinapasokang kontrabaho. Pero magkakano ang renta? 200k isang buwan. So hindi naman yan pwede na isang buwan lang ang babayaran. Kontrata yan. Taon yan, taon ang kontrata yan. Hindi yan basta tulad lang ng mangungupahan ka ng isang apartment o isang kwarto na 1 month deposit, 1 month advance. Hindi pwede yan. Dito lang din yan sa Quezon City yung nabanggit kong trabaho. Kaya hindi yan nagkakalayo na presyo pagdating sa rentahan. Talagang hindi pa kakayanin ni Diwata sa ngayon. Mag-isa lang siya. Meron pa siya dun sa Pasay. Sa dami na nga asikasuhin yan, baka yan pa ang kanyang ikalugi. Kasi nga, pakot sa mga tao ito si Diwata. Di pa kayo nasanay? Dapat nasasanay na kayo. Una pa lang kita ko, ay lintik. Diba? Yung nag-iisip ng mga pangalan na yan, yung Diwata Family Chicken, Hotdog Overload, diba? Diwater, lahat yan kay Rosmar. Diba? Pinag-aralan na nila yan kung paanong mga ginagawa niyan. Huwag mo kaming linlangin. Diba? Huwag mo kaming linlangin. Diyos ko, ginagawa ninyong tanga mga tao. My God. Ano ba? Okay lang ba kayo? Ako ba? Marunong ko mag-isip Oo, wag kayong ganyan. So, walang ganyan walang hindi kakayanin ni Diwata, kulang pa. Mag-iipon pa yan. Totoo naman talaga, sa mga permits pa lang, hirap na siya. Eto, hindi naman sa minamalit ang kanyang kakayahan. Siguro, pag tumagal pa siya sa negosyo, masasanay din siya. Anong renta niyan? Diba? Magkano ang renta niyan? Sa laki niyan, palagay ko nasa 100,000 yan o mahigit pa ang rentang ganyang kalaki. Diba? Tapos bibili ka pa ng mga gamit at magbabayad ka pa ng business permit. Diba? Tapos yung mga logo-logo na yan, mag-iisip ka. Alam na. Huwag ninyo kaming ginagago.
Tama yung mga ano na yan. Si Diwata nga, hirap na hirap kumuha ng ano eh, di ba? Yung mga permit na yan, wala namang alam yung tao na yan sa mga ganyan-ganyan. O di nga ba? Di ba sabi nga nun ni Diwata, kahit kunti lang ang kitain niya, basta mabayaran niya lang ang renta ng kanyang pwesto. At mabayaran ang kanyang mga staff, ay okay na. Tapos, sa isang iglap lang, magtatayo na ng second branch. Abay, mag-isip-isip din naman kayo, mga sangkay. Diba? Kung hindi nyo muna turuan. Pero ito si Rosmar, alam nyo na kung paano gawain yan. Business! Oo, business! Oh, welcome to Rosmar Overload. My model is Diwata. Ay, yung mga iba dito, naku, wag nyo kaming binibilo. Wag nyo kaming binibilo. Kasi ako, sa tagal ko sa social media, ahakbang ka lang kayo, alam ko na. Yung mga kaekikan ninyo, inumpisahan mo, Diyos ko, hindi nakagulat-gulat yan. Diyos ko, yung pagtatayo ng second branch daw ni Diwata, hello, hindi kakayanin yan. Di ba, ano ba ang sabi ni Diwata? Hindi na daw nagkakasya yung kinikita niya. Basta importante, kahit 500 lang yung kinikita niya, 300. Basta mabayaran niya yung renta niya doon sa Pasay at yung pasweldo niya sa mga staff niya. Yung mga isipin mo, no? O, di ba? Alam niyo kung sasabihin dito, ano naman? O, bakit yung nagagamit ng ano? Oo nga naman, mga sangkay. Isipin ninyo, hindi yan magbibigay ng ganong kalaking halaga nang walang kapalit. Negosyante yan eh. Bago pa man yan magbitaw ng ganon kalaking halaga, sinigurado niyan yan na meron talagang kapalit. Na meron darating na kapalit. Business is business, ika nga ni Blackbirdie. Babae na yan eh. Yung sa bola-bola nga, di ba? Ang sabi niya, kung bumili kayo sa product o meron kayong makukuha 1,000, may 1 million pa nga. Di ba? Meron siya nilagay ng 1 million, may iPhone. Ayun yung sinasabi niya sa live niya. O sa 1 million, sinong nakakuha ng 1 million dito? Di ba? Di ba? Sino nakakuha ng 1 million dito? Yung talagang nagpabenta ito si Rosmar. Wala? Wala ba? Business is business. Kinakagat ninyo sabi nga, kung may manloloko, walang pagpapaloko. Kung may magpapaloko, maloloko kayo eh. Sasabihin na naman ay, hindi ko naisip yun basta ano lang sila, ay, congratulations, kasi sipag at tiyaga mo, talaga ba? Sino? Walang ganyang kalaking pera si Diwata. Business is business. Tandaan niyo yan. Ang larangan ngayon ay gamitan. Lahat ang binigay ni Rosmar kay Diwata ay may kapalit yan. Tandaan niyo yan. Huwag kayong nabubulag sa mga nakikita niyo, mga walang yaka yan. Diba? Right? May isip pa ni Diwata yan? Hindi. Malaking pinag-isipan yan. Naku, wag kayong ano nagsasabi sa inyo? Masakit sa tenga? Masakit ba sa tenga? Ano yung mga tenga ninyo dahil totoo mga sinasabi ko? Mamainis kayo sa mga comedy. Diba? Diyos ko, my God, ganyan pa ba iniisip ninyo? Sasabihin ninyo, mga comment, nakikita ko nga yung mga comment Wow, congrats sa'yo, Diwata, sa bagong mong branch. Oo, akala ninyo, una-una sa lahat, yung mga nangyayari, huwag na kayo bulag, nagiging ano kayo, mukha kayong kawawa. Diyos ko, mag-isip-isip kayo, mukha kayong kawawa. Galit na galit ka kay Diwata, pero kino-content mo. Natatawa nga ako sa mga comment Astig, wow! Diyos ko, talagang yayaman ka na niyan. Hindi ninyo alam, yayaman ng kabila. Yung mga iba, Diyos ko, mga comment, gigil na gigil. Yes, diba? Ayon sa nahuli, tsaka siya excited opening kasi di pala sa kanya. Hindi, model lang kasi si Diwata yan. Pinakilala niya sa mga tao na pupuntahan ng mga Quezon City. Ewan ko, hindi naman araw-araw kumakain ng mga Pilipino ng mga pares-pares, mananawa din yan, diba? Itatak niya sa bato, diba? Matalino, tingnan mo, sa Tagaytay, mayroong Rosmar. Tapos sa Laguna, may Rosmar Overload, Pares Overload. Ngayon, sa Quezon City, kapag nagtayo siya doon, sasabihin niya, ayokong gamitin yung pangalan ko, baka sabihin ginamit ko yung di naisip ni Rosmar si Diwata.